Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Ito po, yung nakikita nyo po sa screen. Ito naman po ang matindi na pagsupalpal o buwelta ni Undersecretary Yusek Claire Castro sa mga pagpuna nito ni Vice President Sara Duterte. Ay ito ho, durog na durog ho dito yung mag-ama dito, mga ka-action, mga kakampeng. Alam naman po natin si Vice President, no? Panay po puna ng puna sa administrasyon ni Mr. President. Siyempre ito naman si Yusek Claire Castro, kapag tinatanong naman sa mga interview regarding sa mga patutsada nito ni Vice President Sara Duterte sa administration, siyempre sasagot naman po ito si Yusek Claire Castro. Sasagot na talagang swak na swak. Di ba? Swak na swak, tamang-tama ang naging sagot. Di ba? Kaya lagi ho ito nasusupalpal si Inday. Di ba? Tama lang po ito naging sagot ni Yusek Claire. Ito ho, panoorin po muna natin mga ka-action, mga kakampeng. With media in Tacurong City. Matagal daw ang reaksyon ng Pangulo regarding corruption issue. Alam na niyang binababoy ang budget, nagsabi na raw siya na may ganyan sa DepEd in 2024 pa at alam niya rin na may ganyan sa DPWH at ibang departments. Pero bakit parang noon wala siyang naririnig? Kailangan pang malubog sa baha ang mga tao bago magsalita at puro salita lang, walang aksyon. Duda si VP Sara sa sinseridad ng mga ginagawa ng Pangulo regarding flood control investigation. Alam niyang involved dito si Zaldico at Martin Romualdez. Bakit pinaalis ng bansa si Co at bakit pinag-resign si Romualdez? Involved ang OP sa pagkidnap kay FPRRD. Bakit hindi nila ipakidnap si Zaldico mula sa Amerika? Ano pong take ninyo dito? Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Unang-una, ang Pangulo, siya ang nakakita ano na ang epekto nitong mga flood control projects na mga maanomalya. At dahil dyan, siya nagkaroon ng programa ng sumbong sa Pangulo at nag-create na ng ICI para magkaroon ng mas malalimang pag-iimbestiga. So tanong natin, noong nakaraang administrasyon ba, may naganap bang ganitong klaseng pag-iimbestiga? Ano sabi sa 2021 SONA? If you do not want corruption, let's close the government. Hopeless nung nakaraang administrasyon. Walang ginawa. Anong ginawa sa issue about family? Hinayaang mamayagpag ang kaibigan sa pagnenegosyo, Michael Yang. May nangyari bang pag-iimbestiga? So, DepEd, pinag-uusapan, ang tagal niyang umupo sa pagiging DepEd Secretary. Bakit nagkaroon ng issue tungkol sa mga ghost students, ghost food packs, ghost school materials, at nahayaan pa yung 1.5 million na gadgets, materials, nakatiwangwang. Sa panahon niya, panahon ni Secretary Briones, right? Inabutan niya, anong ginawa niya? So, sino ba'y nagsasalita lang at walang aksyon? Sino ba'y nagtatrabaho? At sino lang yung naglalayag ng madalas sa ibang bansa? Na wala tayo nakikita anumang report or anumang epekto, benefits from that personal trips. Pangalawa, sabi niya, nakita ko dito, ipakidnap si Zaldico. Unang-una, sabi niya, ba't hinayaan magbiyahe? Dapat alam niya, bilang vice-presidente, na ang pagbabiyahe ng mga mabatas, hindi sakop ng Pangulo. Ang nagbibigay ng travel authority niya, yung head nila. So, House Speaker or Senate President, depende. Hindi yan sakop ng Pangulo, dapat alam niya yan. Pangalawa, hahayaang magbiyahe, wala namang whole departure order para pigilan. Pangatlo, di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabindi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng articles of impeachment. So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Zaldico,
iimbestigahan pa namin. So, at ang payo niya is pakib. Yun na ho mga ka-action, mga kakamping no. Di ba? yan talagang pinakagusto ko talaga kay Yusik Lon, na pag sumagot talaga swak na swak, talagang totoo po talagang nare-real talk ho itong mga Duterte. Di ba? Saan ka makakita? Saan ka makakita sa investigasyon pa lang? Dawit pa lang, gusto mo na agad ipakulong. Gusto mo na agad hatulan. Itong mga gusto nila gusto nilang madalian. Di ba? Hindi naman ganun-ganun. Hindi naman basta-basta ganun. Na kapag dawit ka sa di umano'y flood control, ikulong ka na. Di ba? May proseso ho tayo. Di ba? May proseso po tayo. Okay lang na mabagal. Basta may makulong. Di ba? Hindi naman pwede ikaw, Juan de la Cruz. Dawit ka. Nagnakaw ka ng bilyones. Kulong ka na. Pwede ba yon sa batas natin? Hindi. Di ba? Kailangan ang proseso. Imbestigahan. Pupunta ng korte. Doon siya magpaliwanag. Doon siya didipinsahan. Ngayon kung mahina ang kanyang paliwanag at malakas ang ebidensya laban sa kanya, dyan na magpapasya. Di ba? Makukulong ka na talaga pag mapatunayan ka. 'Di ba? Ang gusto naman kasi nito, mabagal daw ang administrasyon, sabi ni Vice President Sara, 'di ba? Sa isang interview na na-share ho natin dito. 'Di ba? Gusto niya kasi madalian 'di ba? Ayan, na real talk ang ama mo. May nagawa din ba siya nung nalaman niya na may corruption talaga sa administrasyon niya? Nagawa niya din ba na paimbestigahan ang mga korupsyon? 'Di ba? Ngayon, ginawa ni Mr. President sa administrasyon niya. 'Di ba? Naimbestigahan ito ang mga korupsyon na nangyayari. Si Mr. President lang ang gumawa nito. 'Di ba? Na malawakang investigasyon regarding dito sa flood control. Sasabihin ng mga DDS weak leader. Paano naging weak leader? Yung ginawa ni Mr. President na pagbulgar, grabe na yan. Matindi na ho yan na ginawa niya. 'Di ba? Yung ba yung sinasabi niyong weak leader? Dito sa ginawa ni Mr. President Bongbong Marcos, malaking na po yan. Isang malaking katapangan na po yan na pinakita ni Mr. President Bongbong Marcos sa atin ng mga Pilipino. Alam ni Mr. President na malalaking tao ang kanyang masasagasaan, pero wala siyang pakialam. 'Di ba? Wala siyang sisinuhin. 'Di ba? Isa yan sa mga nagpapakita ng tapang na bilang ama. 'Di ba? Bilang ama siya. Paninindigan niya ang pagiging ama niya. Ang mali ay mali. 'Di ba? Ang sino man na mapatunayan ay dapat ikulong. 'Di ba? Yun po yun, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Tama po yan ang naging sagot ni Atty. Yosik Claire Castro, ni Undersecretary Yosik Claire Castro. Para sa kanila kasi sa mga DDS na supporters, atakdog daw ito. Tama lang naman ang naging sagot. Alangan ba naman hindi siya sasagot na tinatanong siya? At least ang kanyang sinasagot, tama naman 'Di ba? Sa tingin nyo ba, nagsisinungaling si Yosik Claire sa bawat sagot niya? Abogado ho yan. 'Di ba? Maraming alam yan. At saka, inaalam niya muna ang katotohanan. Hindi niya yan isusugal ang kanyang reputasyon para magsinungaling. 'Di ba? Kaso nga lang, hindi nyo lang matanggap. Kasi, nare-real talk ho ang inyong mga iniidolo. 'Di ba? Yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone!